Good day guys, welcome to my channel. Today punta tayo sa mag shop dito sa sa Banawe. Today is Sunday. Ito lang ang time ko na lumabas kasi may pasok kasi ako eh. So during weekdays hindi ako makalabas kaya chance na ako na pumunta ngayong Sunday. Pero dapat Saturday eh. But anyway, tingnan natin kung ano yung mga available shops pagka Sunday kung open sila. Ano nga pala no, yung pagpili kasi ng mugs, it takes time eh. Kailangan mong mag-research and then para pag-aralan mo kung ano yung babagay, sino rin yung mga reputable supplier, manufacturer. So hindi yung basta pag nakakita ka lang, i-grab mo na kaagad. Then with the technology ngayon, actually pwede ka nang gumamit ng computer, Photoshop mo eh, para makita mo kung anong itsura ng mugs na napili mo. Kasi napakadami ng mugs na pagpipilian mo. Kung hindi ka handa at hindi ka nag-research, mahihilo ka talaga. Sa mga tire shops o kaya yung mga tindahan ng mugs, napakarami nila. For example, dito sa Banawe, maraming mga reputable sellers. Meron din naman ikaw mabibili dito ng mga fake. Kaya dapat mag-iingat ka. Kasi ang una mong titingnan din, aside from the looks, yung safety mo, no? Kasi minsan mura nga, pero hindi pala siya matibay, minsan nagka-crack. So dapat ang choice mo yung mga reputable brands. Pero yung mga established brands, meron din kasi mga copy na tinatawag. Yung copy, yung mga duplicates niya, no, na mas mura nila binebenta. So, isa sa mga reputable dito na distributor ng Lenso, itong si GTD. Ito sa may Banawe din siya, no? So, dito medyo sarado siya ngayon. So, I think babalik ako dito kasi type ko talaga yung Lenso eh. Siya yung distributor ng Lenso eh. So, halika, tingnan natin. Ito ang itsura ng mga shop dito. Halimbawa, isang shop, mapapansin mo, napakadami ng naka-display dito. Pero marami din sa mga naka-display sa kanila mga unbranded. Hindi mo alam kung ano mga brands. So, dapat marunong ka talagang tumingin. Sa isang tingin mo pa lang, alam mo kung ano yung branded, alin yung hindi. At saka makikita mo rin sa pricing. Pag ang pricing level niya medyo mura, medyo magduda ka. Pero syempre, kung ganun lang ang budget mo, nasa sayo na yon. Ang dapat mo lang tingnan talaga yung safety mo. Kaya mag-invest ka dun sa maganda na mugs. Kahit medyo mahal, mas maganda naman. Saka sigurado ka sa performance. Kasi makita mo talaga pagpasok mo sa isang shop, talagang ang dami, mahihilo ka. Hindi mo malaman kung ano yung pipiliin mo eh. So kung hindi ka talaga naka-ready bago ka pumunta dito, nasayang oras mo. Kasi tingin ka lang tingin pero wala kang focus kung ano yung gusto mo. Kaya dapat mag-prepare ka. Ang isa pa yung kukonsider mo yung mga goma kasi ang dami nung pagpipilian na goma. So kung kahit maganda yung mugs mo tapos pangit yung choice ng goma mo o hindi bagay, pangit din ang kalalabasan. Kaya remember yung mugs and tires, they go together. Okay, pasok tayo dito sa isa pa, dito sa Benz. Ito yung Benz OK Mug Wheels and Tires, Nakita ko na ito sa Facebook, ni-research ko din siya. Isa siya sa mga legitimate dealer ng Rota. Dito marami siyang mga style na naka-display. Ito ay una ko napansin yung nasa taas na yan, Yun ang size ito yung mga size 18 by the way. Pero ito hindi siya well-known brand eh. Kasi ang well-known sa kanya yung mga Rota. Ito yung mga size 18 pa na pwede mong pamilian. So, depende sa design at saka sa look na gusto mo, mamimili ka talaga. So, ito, nilimit ko lang ang focus ko dito sa isang side na to. Itong maganda itong nasa taas na ito, Maganda yung design niya. Ito, maganda rin, mukhang clean look. The other design that I like is this one. Ito, maganda siya, babagay dyan sa Mazda. And alin pa ba dito? Wala na akong ibang mapili dito na maganda. Kasi yung iba,
masyadong rugged looks na. Ito naman, mga size 18 din, may 20s. So, ang dami talaga. Mahihilo ka talaga sa dami. So, ito pa yung mga ibang choices. So, i-scan natin, ano natin yung pan natin yung camera para makita nyo yung mga choices. So, may iba-ibang kulay yan. May white, may silver, may gunmetal. Dati, uso yung mga bling-bling eh. Pero ngayon, wala na, hindi na uso ngayon yun. Dati, nung mga 90s or 80s, usong-uso yung malalalim yung lip. Makita mo ngayon, mga naka-positive offset siya, yung mga flat na. Kasi, yung lumalabas na kotse ngayon, di ba, yung mga front-wheel drive, yung mga front-wheel drive cars, normally, naka-positive offset yan eh. Unlike yung mga naunang mga design, yung mga JDM na tinatawag, yung mga 90s and 80s, naka-negative offset yun. Yung malalalim ba yung lip. Pero ngayon, mga naka-flat na siya. So, yan ang mga, mga different styles na pwede nating maikabit. By the way, ang isa pa lang dapat mong tingnan yung offset ng wheels, Sa mga hindi pa nakakaalam ng offset, meron akong previous vlog doon. Hanapin nyo sa aking channel kung paano yung explanation ko about yung offset, And then, isa pa yung PCD. Yung PCD, depende rin sa car. Iba-iba yan, Merong 1114, merong 139. Yung sa Mazda kasi is 114.3. So, depende sa selection mo ng offset. So, yan na magdedetermine kung maganda yung fitment mo doon sa body. Whether nakalabas siya o nakapaloob, etc. Ito naman yung mga 4 holes. Itong sa mga pang Vios, pang Mirage. Okay. Anyway, meron akong preferred mags. Ito yan. Ito pala yung preferred na mags ko. Ito yung Linea Corse LC81A. This is size 19 and then positive 38 yung offset with the PCD of 114.3. Medyo mahirap lang maghanap nito kasi ang available is yung gunmetal at saka yung matte black palagi. Itong silver, hindi siya available. Kailangan i-order pa. So, it will take you mga 3 months to 4 months bago dumating. Sa mga hindi pa nakakaalam, gawa nga pala ng Rota itong Linea Corse para ito yung high-end brand nila. Pang Euro look siya, kaya ang size niya is 19 lang, wala siyang size 18. But according to Ben, if you use this 19, sobrang tagtag nito. Para sa Mazda 3. At saka mas mahal yung goma nito. So, pwede ka magka-problema. Halimbawa, ma-aksidente ka and you need to buy one. Medyo yung availability may problema. Kaya he suggest na mga size 18. Kaya medyo nagdalawang isip ako. So, I'm looking for alternatives na size 18. By the way, ito nga palang itsura niya pag nakakabit yung size 19. Di ba ang ganda? Kaya lang ang nipis talaga ng gulong. Pero sa looks department, super ganda siya. Meron kasi akong experience dati naka-size 19 yung Captiva ko dati. Medyo nalubak ako, bumigay agad yung gulong kasi nga 35 series lang. So, pag ginamit ko to, very limited yung movement ko. So, I decided siguro sa magsa-size 18 ako. Ito naman yung choice ko sa size 18. Ito yung Lenso Dyna Jagger. Bali, 18 by 8.5 saka offset na 35. So, ito yung available sa GTD. Ito yung Lenso brand. Ang color nito is ito yung parang silver finish. Ito naman yung version niya na gunmetal. So, yan ang itsura niya. And then, yung gulong niya is 225/45 R18. Ang isang option ko yung 245/40 R18. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit. Pero dito, sa 225 na 45 ang aspect ratio, makita mo, parang hindi maganda yung hubog ng gulong niya. Or siguro ito sa brand ng gulong. Ito naman yung sinasabi ko na 245/40/18 na matte black version. Kita mo, same mag siya, pero nag-iba yung itsura, Parang punong-puno yung wheel well niya, saka very meaty siya. So, itong 245, mas malapad siya, hindi naka-stretch yung goma dun sa
mugs. Pero yung kapal niya dun sa sa 225 parang pareho din pag kinumpute mo. Later I'll show yung computation. Ang kagandahan nito, pagka medyo nabangketa ko, may kaunting protection yung mugs ko kasi medyo nakalabas ng konti yung gulong niya. At saka maganda yung profile ng gulong. Makikita mo yung kanyang tread pattern. Bagay, di ba? So, titingnan mo rin yan pagka magsiselect ka ng tires na ikakabit mo kasi yan ang nagdadala sa looks Ito yung GT radial na goma. Now, tingnan naman natin yung comparison ng 225 at saka yung 245. So, yung 225, 45 R18, saka 245, 40 R18. Actually, parang pareho lang. Pag kinumpit mo yung diameter, 26 against 25.7, 1.2% lang yung difference. Pero sa width, mas malapad yung, yung 245 syempre. Yung sidewall niya, konting-konti lang yung difference, 2.5%. Tapos yung circumference niya, almost the same. So, in terms of circumference, halos magkapareho lang yung 225, 245. Yung 45 series na 225, saka yung 40 series na 245, pareho lang ang circumference niya. So, sa looks department ka na lang mag-iiba. So, yan ang tatandaan ninyo. Kailangan marunong ka rin na mag-compute. Sa bagay, meron namang mga tire calculator, but you can compute it manually. Meron din akong previous vlog dyan, panoorin nyo how to compute yung circumference o saka yung kapal ng goma na kinakabit ninyo. Okay, balik tayo dito sa Lenso na Jaeger Dyna na kinabit natin dito sa Honda Civic. Ito yung silver color, ito yung preferred ko. Ganyan ang stance niya. Maganda, di ba? Ngayon, tingnan naman natin kung ikabit natin dito sa Mazda 3 ko. Ganito magiging itsura, pinotoshop ko lang ito. Yan, ganyan ang magiging stance niya. Punong-puno din yung wheel well, naka 245 yan. So, I think maganda siya, di ba? So, bagay naman siya dun sa team na gusto ko na Euro look. Ang maganda pa dito, kitang-kita mo yung calipers. So, pwede ko siyang pinturahan. I'm thinking about painting it with yellow. So, yan. Alright. Putulin ko na dito. So, siguro in the coming days, maghahanap ako ng ibang options. So, ang next ko na titingnan yung rotiform saka yung niche. So, next week, tingnan ko yon and then i-share ko din sa inyo kung ano yung findings ko doon. Alright. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!